الحمد لله الذي يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد أفلح المتقون. عباد الله، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شهر ربحت فيه تجارة الشيطان، تجارة الابتداع بالدين. وترى كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام في العالم أجمع يتسابقون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، اعتقادا منهم بأن الذي لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مصيره النار. والله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة حب الله تبارك وتعالى وعلامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر لم يكن من سنته، ليس من سنته. لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حبه، من علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الدين، بل هو بدعة قبيحة يمنعها الدين ابتدعه المبتدئون. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول اعتقادا من المحتفلين بأن هذا من الدين، الدين بريء منه، ليس من الدين في شيء، بل من دين الذين فرقوا دينهم شيعة، كما قال تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Mengulikan Allah Ta'ala nakam kanunya masjid dan kanunya berwaktu nak berwaktu ina berwaktu sepasang Arab nyata nu sakuna sabulan na bil awalan ni yang menjauh bukan-bukannya ginawa po tukon pinito ruang-ruang semua nagawin kanunya masjid kanunya berwaktu kanunya bagay batukan yung mga batukan na kuntulin sa mga tao nagigil ko ng Allah Ta'ala katulus ikhlas saja nagkaayon karon diyan ko ano sa hadis ko ajal-jalan sa Allah Ta'ala sama sa lumos ng kapatay. Nyata sa kuna sa mga wala bil awalnya ulan-ulan na disupatamo sa makanan sa isan sa mawa sa dunia niya yan yung pagtutulakan na sukina mamulan yung kano isa bid'a at taman sa kuna na pagkasakuya sa mga musulim sa kapatiran mo
kapag kanuli sa muli yung naging Sallallahu alaihi wasallam masalit na pagkaragyan mo po ng mga tao pagkalim sa kamuslimi sa marabala na pala abilapit na siya sa mga paring-baryo niya kujumpa yan sa sapi, kujumpa yan sa kaabaw kujumpa yan sa marat ng mga barangyawa kaya nilang lahat paligyaran na palindok ng agama maka na kanikanito po sa agama isa yan sa mga negosyo ni Satanas na talagang mabinta sa karamihan sa nagmumuslim-muslim sa ibabaw ng mundo ito. Yung tinatawag na celebration sa mauli ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, makikita mo sa time ni former President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Hidralin Marcos, makikita mo sa mga Islamic calendar na mayroong tinatawag na Muslim holiday na pinangalan ng Maulid ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya diniklara ni Pangulong Marcos sa kanyang panahon na holiday yun, hindi lamang mga Muslim ang nag-celebrate sa araw na yun, kundi pati na rin yung lahat-lahat ng mga taong naninirahan sa Pilipinas. So, ang katayuan ng ang gusto na wag dyan, yung matang sinusunod nila talaga yung kung ano man ang nabanggit sa Quran o di kaya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala talaga na ebidensya sa gawain na yan. Walang ebidensya sa Quran, walang ebidensya sa hadith. Hindi naman inutos ng Propeta Muhammad sa kanyang mga tagasunod na isi-celebrate nila ang kanyang kapanganakan. Wala. Gawain yan ng mga taong kung ano-ano ang kanilang iniisip ay kanila itong ina-address sa reliyong Islam na wala namang kinalaman ang Islam doon. Sa madaling sabi, bid'a yun, pagbabago yun sa reliyong Islam na hindi naman ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas labin ay ito kapag jelas-jelas ito sa maulidong Nabi nawawan sa parang mga dalpa isangon kerja apa yang kira katanya sultan ko darat harapan muda mama muda babay muda mama itu nasihatkan Rabiul Awal mereka di pagkalagay mo ba na mayroon pa na sama muda babay siya sa Rabiul Sani na makapatay sa marat ng mga baranyawa narang-lang na tuwa na pananagutan mo yun sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isingilin ka ng hayop na yun na iyong kinatay sa ngalan ng isang pagpapagong ito na i-address sa reliyong Islam na hindi naman ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadalilin nila maulid ng nabiyanan kapag gano'n siya pendidikan pan lang nagpungkulan sumunadya ang ilang mga arapan ng mga kumasya pagkanay na kung napusubukin ka mo may maulid ng nabiyanan ay kapapatay Pagdarat ini ginawa ni kanya, tingin ko tingin mo ako ko na tulog eh. Namunod ako, ano ako siya namunod na ba? O tuwa ka pinamot yan. Hindi yan dami yan nagapusa ka, ilay damo, ito mo na patay. Katatanong ito kayo, ipangalinta mo sa kita mo, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ikatuloy ni, kinamata mo na niya, paano ka siya maimata? Sa ulang-ulang na Rabiul Awal niya. Diyan kan Allah Ta'ala sa mga paraniyaw untuk pinagmatayan ng kasaingan ni sa mas labi na. Ito ang pagkandong. Ibigyan ko sa langga, maraming yung kinabigyan ng iyon. Sa kuna-kuna, abidaan, dikena to sa galinyan ng kasunabi. Sa kapagkandong yung kasaniyaw ulan-ulan, mga supalityan ng mga puruna ng mga agime. Di mga simbolo niya na pagmamahal ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipagkanuyan ka suwerte ng Prophet Muhammad. Kaya do simbolo na galinyan ka sa Nabi. Ya simbolo na kung tikas wala mo nyo sumulin ka. Kung tikas wala mo nyo sapalin ka na do simbolo galinyan ka sa galing. Ako pa na may kapag kanuloy ka sa muli ng Nabi, hindi ka mong pagsamahin.
ikaw ang pupuasa, ikaw ang padyakat. Lang mong inisapan na yan kung wala. Hindi ka na kagalingan ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban dyan mga kapatid, ang araw na ito ay ikaisang araw, unang araw ng January 2016. At tinatawag naman ito ng mga Kristiyano na New Year sa kanila. Kanila itong siniselebrate. Nakikita mo ang mga beach natin na puno-puno. Sipuntahan sila sa mga beach. Doon sila kagain. Doon sila magsiselebrate. At doon din malulunod yung iba. Doon din ihahatid ng iba yung kanilang kamatayan sa ngalan ng walang kwintang selebrasyon na ito. Ano ba ang katayuan ng Islam diyan? Hindi na ako magpangapa tungkol sa Maulidun Nabi dahil madalas na natin naririnig yan. Lilipat tayo sa New Year. Natural, ang mga Kristiyano ay kanila itong siniselebrate. Malaking araw sa kanila ang New Year. Makikita mo na yung mga malaking negosyo ay pansamantalang sinarado. Sa ngalan ng araw na ito. Pati na nga yung mga malalaking kumpanya ng mga bus ay pansamantalang i-close, itinigil, pansamantala, sa ngalan ng araw na ito. Alam mo naman natin na ang Islam ay walang i-recognize na araw na pwedeng ipagmalaki at isiselebrate ng kanyang mga tagasunod maliban sa dalawang araw. Ang dalawang araw na ito ay araw ng katapusan ng Ramadan, yung tinatawag na Idul Fitr. At ang pangalawa po ay araw ng Hajj. Idul Adha, araw ng pag-sacrifice. Ang ikasampu ng Zulhijjah. Yun ang ipinarating at ipinahiwatig sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawang araw nag-recognize ng reliyong Islam na isi-celebrate ng kanyang mga kasunod. Maliban dyan ay mga bid'ah. Maulidun Nabi, Nisfu Sa'ban, Isra wal Mi'raj, 27 ng Ramadan, uri kay beginning ng Ramadan, uri kay Islamic New Year, wala yan. Walang ebidensya sa Quran at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiniulat lang yan ng isang taga-Indonesia na ang pangalan ay Ilyas Ismail. Ipinatawag ni Marcos sa kanyang panahon at binanong kung ano-ano ang mga mahalagang araw sa mga Muslim para naman mailagay sa kalendaryo. Doon, galing ito kay Ilyas Ismail. Hindi galing sa Quran, hindi galing sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawang araw lang po ang araw na dapat natin isunod. Itong New Year na ito, January 1, ay wala kang makikita nga dalil o ebidensya, malakas man, matibay man, o mahina, sa Quran man, o sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpapahintulot sa atin na isi-celebrate ito. Bagkus, obligatory tayong ipahiwatig sa mga taong gumagawa ng selebrasyon sa araw na ito na ang gawain na yan ay walang katotohanan na pinatutos ng reliyon. Maging Islam man ang reliyon na yan o Christian, hindi. Wala.
Hindi talaga yan galing sa reliyon eh. Kaya, ang mawkif, ang paninindigan ng Islam sa mga taong sumasali sa selebrasyon ng New Year, January 1, ay ang mga tao na yan, nakagawa sila ng isang pinakamabigat, pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari nila itong ikapasok sa impyerno kung mamatay sila dyan at hindi sila nakapagreforma. Ganon. Kung ikaw man ay i-greet ng isang Kristiyano, Happy New Year. Ha? Ano ang katayuan mo siya? Ha? Happy New Year, bro! Ha? Ang katayuan mo dyan bilang isang Muslim, huwag kang sasagot. Huwag mong ibabalik sa kanya ang Happy New Year din. Kasi kapag ikaw ay sasagot, ibig sabihin correct yung kanyang ginawa. Huwag kang sasagot. At huwag na huwag kang sasaling mag-celebrate ng araw na ito sa kung anong lugar diyan, lalong-lalo na sa mga beach. At kung ikaw man ay may beach, huwag mong pahintulutan ng Kristiyanong magpunta doon para lamang isiselebrate ang New Year. Kahit na magbabayad pa siya. Kasi mungkar yung kanyang ginagawa, dapat sa iyo ay pahiwatin mo sa kanya na yung ginagawa niya, hindi tama. Kung hindi siya maniwala, huwag mo namang bubuksan sa kanya ang iyong negosyo para gamitin sa pag-celebrate sa araw na yun na hindi naman pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga bitsa niya ka mga Kristiyano ni Buwan, walang niya mga bitsa, sikita mo ni Buwan. Makoming kapirang katrakan na niya, Happy New Year, pag-apot kami sa New Year, na taon sa mito, balik ka. Ikaw Muslim, kurasa kami na. Kung sinubutan ko siya, inisukay nila bato sa kape, sinukay pa siya, sa talar, ikarakali na haram. Lagi na mungkar kagawa niya na ito na. Sinubutan ka siya sa kagulan niya Santusa. Area to, inisahin ko lang tasal ka. Kung walang makomar mo niya, napapay mo siya. Dapat daw niya na may New Year, ano, mabakit? Bakit abot ng kausa? Ha? Hindi iniyak gano'n. Noon kapatid, may kinawa niya na ito, nananaroon niya sa New Year, Happy New Year, ay. May karapit daw nila, kapag-apat, dumupagay mo kapatid. Katulad din nang pumasok ka sa isang mall, makikita mo na mayroong mga sale, ano ba ang katayuan ng Islam yan? Pwede ka bang bumili sa mga damit o mga stock, nag-sale ng mga mall sa ngalan ng Christmas, sa ngalan ng New Year? Bilang isang Muslim, hindi pwede. Kasi kung binili mo yun sa ngalan ng Christmas, sa ngalan ng New Year, paano na rin i-recognize mo ang kanilang gawain na balukto? Hindi tama. Para na rin i-greet mo sila, sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, sa kanilang pagsasamba ng cross, sa kanilang pagsasamba ng Nazareno. Kaya, mag-ingat tayo mga kapatid. Ngayon, meron pa rin. Mamayang alas 12 yun, mga malalaking mall, magbubukas sila mamayang alas 12. Meron pa rin dyan, mga stock na
Giselle sa ngalan ng Christmas, Giselle sa ngalan ng New Year. Kung nakasulat doon na Christmas sale, kung New Year sale, hindi pwede sa isang Muslim na bibili doon. Pero kung sale lang, hindi na nabanggit ang Christmas, hindi na nabanggit ang New Year, ay, kahit gaano kadami ang New Year. Ha? At huwag ka naman magtanong, bakit ito Giselle? Sa ngalan ba ng Christmas? O sa ngalan ba ng New Year? Wala. Hindi. Hindi ka na obligatory magtanong. Ha? Ang mahalaga, hindi mo nakita doon na Christmas, hindi mo nakita doon na New Year. Eh, sige. Kahit napakirin mo kayo, ubusin mo lahat. Ganun ang katayuan ng Islam. Manraaming kumakaan panlalalubian mo, sino-sino ang kakita sa inyo ng gawain hindi tama. Sabi ng Propeta Muhammad ay ituwid na ito sa kanyang kamay. Pakilam yastati, pabilisani. Kung hindi niya makaya sa kanyang kamay, ay kahit sa salita man lang. Kanyang salita. Kung hindi pa rin makaya sa salita, sa puso. Pakilam yastati, pabikalbi. Ang simbolo ng taong itinutuwid niya yung gawain balutod sa kanyang puso, ay hindi siya sumasali doon sa mga taong gumagawa ng mga baluktot, gumagawa ng hindi kanais-nais, gumagawa ng mga masasama. So, may ito ba mga lusurami sa tiyan? Alam ko, nasama sa kuna. Waran dyan na mga sila. Dinuwantan sa Christmas sale, o di na New Year sale, na di mo pa kimawa sa Muslim lo. Pagtaray mo na may kakapuwang ka no. Kami ka naman sa karoon, yan man narinig ko na, ay, siyempre, kalabot kailan nando, alaman ka dito. Mana nung kapon sila na sinumportan sa kanukapujiba sa krus, sa divisyon ko Islam, yung Taymiyah. Amay man ang kaya mo nakasulat mo eh. Sale, dar Christmas sale, atau kadar New Year sale, pamasak ka, nakar ko dyan. Nakar ko dyan, look nga, sinil, ngi sama pinitikan nito. Inna min a'zamin nasi jurman, man sa'ala an syai'in lam yuharram fasu'ila min hurrima min ajali mas'alati muttafaqun alaih. So pala berarti ko Nabi, afod kan mga tao pinakamasalay karusanin, so tawa nangingidya ka nung isa adik na ini haram na haram din sa sa kanong karakol kinaidya ni. Ha? Kasali sa mga taong malaki ang kasalanan, sabi ng Propeta Muhammad, yung taong itinanong, kanyang itinanong ang isang bagay na hindi naman ito gibawal, hanggang sa naging bawal na lang dahil sa kanyang pagtanong. Ha? Huwag ka na magtanong, bakit yan Giselle, anong dahilan? Wala. Ang marang hindi mo nakita dyan na Christmas, hindi mo nakita dyan na New Year, bakit nagkatanong lang? Kasi gawain naman nila yun eh. Palagi sila ng Giselle. So, ganun lang yun mga kapatid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.